Ipinakilala ng Bureau of Agricultural Statistics ang makabagong pamamaraan para matukoy ang mga taniman ng palay sa bansa. Ayon sa ahensya, kasama ang Pilipinas sa 4 na bansang tutulungan ng ADB para maabot ang rice self-sufficiency. Narito ang ulat ni George Bandola. Mas mapapabilis na ang pagtukoy ng pamahalaan sa dami ng produksyon ng palay. Madaling matutukoy na rin ang mga taniman ng palay para makatulong sa rice self-sufficiency program nito at madali nang matutukoy ang mga rice fields na naapektuhan ng kalamidad. Kung meron tayong information kung gaano kalaki ang tinatamnan, ito ba ay overtime lumalaki o lumiliit, pinapaubayan natin yan sa mga mag-aaral kung i-explain kung bakit siya lumalaki o kaya bakit siya lumiliit. Pero that's, policy questions like that, kami mismo hindi kami sumasagot. Pero we give the information that might be useful. Para maging mas mabilis ang pagkalap ng mga datos, gagamit na ng satellite imagery ang bansa mula sa Japanese technology na pinili ng Asian Development Bank kasamang Pilipinas sa mga bansang Laos, PDR, Thailand at Vietnam. Itong mga panibagong paraan na ito, pag-usapan natin, mga panibagong paraan para makapagbigay tayo ng mas accurate, mas timely at saka mas kapaki-pakinabang ng mga statistics. And hopefully, kung tama yung statistics natin at saka timely, makakaambag ito para sa mas mabuting polisiya at decision making tungkol sa self-sufficiency o iba pang programa ng gobyerno. Lalo na sa bigas, palay. Tiniyak ni Reside na walang gagastusin ang pamahalaan sa makabagong teknolohiyang ito ng Japan maliban sa pagsasagawa ng mga training kung paano ito gamitin. Gagamitin din ang mga datos na makukuha para mapigilan ng overdevelopment at karaniwang conversion ng mga taniman ng palay para maging subdivision, industrial zone at iba pa. We target the estimation of provincial area, and according to the past study in Thailand, it has like more than 80 or 90% of the estimation of the cultivated area. And for production, it depends on the how dense the rice field is located. But in the study in Thailand, it has also the high accuracy, like 80%. 80%. Yeah, of the production. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.